Itong muling nangyari sa airport. Alam nyo, hindi na ho biro ito eh. Hindi ko na ho nga alam kung ito ba ay sinasadya, aksidente, o ano ba talaga ang problema. Mismanagement ba? May nagsasabotahe ba sa ating airport? Alam nyo bakit? Pangatlo na ho itong pagkakataon sa taong ito eh. Muling nag-brown out kahapon. Tanghaling tapat sa Terminal 3, kaya ho talagang pinagpawisan at hirap na hirap yung mga foreign and local na mga pasahero. Domestic at international flight muling naapektuhan. Kaya ho talagang hindi na nakakatuwa sa totoo lang. Kung yung magugunita, noong January, pagpasok ng bagong taon, noong taong ito, 2023, nag-brown out dyan. Talagang hindi biro, ang daming naapektuhan. Pagdating ng Mayo, nagkaroon ulit ng brownout. So, inayos nila. Okay? At sabi nila, hindi na maaulit. Abay kahapon, naulit na naman eh. Ano ito? Ano itong nangyayari? So, attention kay Secretary Jaime Bautista, management ng Ninoy Aquino International Airport. Si Bautista ho kasi, Secretary ng Department of Transportation. Sakop niya lahat yan. Ba, Secretary, nakakatatlo ka na. Nakakahiya naman sa taong bayan at sa ating Pangulo. Pinipilit ni Pangulong Marcos ang makarecover, magtagumpay, umunlad ang ating bansa sa magitan ng magandang turista at ekonomiya. Ang airport ay pinto o bintana ng bansa para sa paghikayat natin ng mga dayuhang kapitalista at mga turista. Tapos nagba-brown out only in the Philippines talaga. Sa ibang bansa po, minabalitaan ba kayong ganyan? Siguro kung minsan nangyari, aksidente lang. Ito, ano ngayon? July pa lang. O June pa lang ngayon, nakakatatlo na. So, palagay ko kung meron delikadesa ang mga kinaukulan, hindi na kayo kailangan tanggalin. Dapat mag-resign na kayo. Kung meron pa kayong delikadesa. Kung wala, ay magtitiis na lang tayo. Pero hindi pwede yun. Hindi pwede tayo magtiis. Kasi ang kapalpakan nila, ang epekto nito ay napakalaki sa buong pamahalaan at sa mamamayang Pilipino. Isipin mo, nagpapaypay sa loob ng airport, tapos ang dami nung na-stranded kasi nga, patuloy na dumarating yung pasahero, hindi nila alam na brownout. Ay alam mo sa airport, ganon. Every minute, or napakaraming flight araw-araw, oras-oras. Incoming, outgoing. May problema talaga. So again, Mr. Secretary, walang personalan, trabaho lang ito. Command responsibility, sir. Mukhang hindi na ho maganda ang ginagawa ng mga tauhan nyo dyan ho sa airport at kung ano-ano pa. Okay? Ano po ang inyong masasabi? Kayo at tayo mga mamayang Pilipino, laging mayroong sapat na karapatan at obligasyon at kapangyarihan na ang mga ganito huwag natin palampasin. At may karapatang sabihin ang totoong mali o pagkakamali nila. Okay? Sunod na ating pag-usapan, ito nilabas na ho ng Malacanang ang pagtaya na proposed budget nila para sa susunod na taon 2024. At dito sa report ay aabot ng 5.768 trillion ang budget for 2024 na gusto ng Malacanang. So, ibig sabihin, nag-increase ulit. Ito po ay pinaghahandaan ng Executive Department dahil after SONA sa July, ang susunod na gagawin ng Kongreso ay yung budget proposal ng Malacanang. Hanggang December yan. Tapos pupunta sa Senado. So ganun pong kalaki. Ang tanong, saan kukunin? Hindi ko rin alam. Good luck sa Finance Department, BIR, Customs, at iba pang kinaukulan ng gobyerno. Ang trabaho ay mangolekta ng buwis kasi sila ang maghahanap nito. Pero at least iniuna ko na sa inyo, ganyan ang proposed budget ng buong gobyerno, ang national government para sa susunod na taon. Okay? Naku, ano itong balitang ito? Yung Sandigang Bayan, merong order of arrest. Ano ba ito? Merong arrest order sa Antique Governor dahil sa gasong graft in corruption. Wow. So parang breaking news lang ho yan. Tingnan natin kung ano yan. Maganda yan. Magandang balita yan. Kasi ibig sabihin, kahit na sino,
meron hong pag-asa ang paghahabol. Kaya nga sandigang bayan takbuhan ng mamamayan para paghahanap ng hustisya sa pera ng bayan. So ayan, napatunayan, hinahabol. Okay? Sunod na ating pag-usapan, eto, sana ay mangyari. Meron pong policy ngayon ang Department of Migrant Workers, DMW. Ano yan? Mag-i-impose sila ng one strike policy laban sa mga recruitment agency. Guilty man o guilty na paglabag sa may mga violation, one strike policy. Anong ibig sabihin yan? Pag merong recruitment agency na sumabit sa kanilang recruitment sa ating mga manggagawang gusto magtrabaho sa abroad, pwede na silang kansilahin ang lisensya at kung ano man. One strike policy nga Walang patawad dyan. Warning ito at dapat gawin. Kaya challenge natin at ng channel na ito kay Secretary Susan Ople, may isang salita naman yan, dapat niyang gawin ito para matigil na ang paulit-ulit at dekada nang nangyayari na ang mga Pilipinong nag-a-apply sa abroad, hindi naman madalas pero meron talagang nagiging biktima ng illegal na operasyon ng mga recruitment agency. So protection ito. Kung dito pa lang biktima na yung ating mga kababayan, di pagdating sa abroad nagiging biktima rin kasi ang recruitment dito dapat matino para yung kanilang counterpart dun sa abroad matino rin na pangangalagaan ng proteksyon ng OFW. Yun po yun Pero kung dito pa lang sumabit na, sumablay na, ay talagang papunta pa lang dun yung kababayan natin sa abroad. May problema na kasi yung counterpart nila ron malamang sablay din. Malamang may problema rin. Okay? So maganda itong planong ito ng Department of Migrant Workers para sa proteksyon ng mga gustong mag-abroad at yung mga pabalik-balik sa abroad na dumadaan sa mga recruitment agency. Ayan. Anong inyong masasabi dyan? Alam po naman ninyo, sa panahong ito, kahit na weekend, at dito sa channel na ito, walang weekend, walang holiday. Continuous ang mga balita. Ang kalayaan ng bansa at kalayaan ninyo, mga nanonood, nakikinig, ay ating ipaglaban. Lalo na ngayon, sa Monday, ay Independence Day. June 12. Di tama, malaya. Malaya nating bantayan ang mga kinaukulan. Malaya din natin sabihin na sila ay may pagkukulang at kung gusto nilang magkaroon ng pagbabago ay sila ay umalis at nang mapalitan ng mga kinaukulang karapat-dapat. Para magkaroon po ng pagkakataon ng Pangulo magtalaga at maglagay ng mga taong pwedeng pagkatiwalaan sa mga sensitibong posisyon kung may pagkukulang sila sa kasalukuyang posisyon. Naka 1 year na Mag-iisang taon na actually, sa June 30, isang taon na Palagay ko, enough na kung trainee sila, on-job trainee, sobra na yan. Kailangan magpalit na kung magpapatuloy ang kanilang pagkukulang sa kanilang mga responsibilidad. Salamat po!